Mga kaibigan, eto nga pala yung nangyari sa katatapos lang na UFC Freedom 250 kahapon. Mga kaibigan, napakalungkot na balita. Tapos na ang pangarap ni Alex Poatan Pereira bilang maging 3-division world champion ng UFC pagkatapos siyang matalo kay Ciryl Gane sa UFC Freedom 250. Bago ang laban, napakaraming fans ang naniniwala na kayang dalhin ni Pereira ang kanyang nakakatakot na knockout power sa heavyweight division. Dahil sa mga nagawa niya sa middleweight at light heavyweight, marami ang nagsabing baka siya na ang susunod na maging hari ng heavyweight. Mula simula hanggang dulo, ipinakita ni Gane kung bakit siya ang pinaka-technical na striker sa buong UFC. Hindi siya nagpadaig sa pressure at hindi siya natakot sa knockout power ni Poatan. Sa halip, naging disiplinado siya, naging matyaga at unti-unti niyang pinahirapan si Alex sa loob ng octagon. At nang dumating ang pagkakataon, sinamantala ito ni Gane at tuluyang tinapos ang laban. Isang panalo na muling naglagay sa kanya sa usapan para sa heavyweight championship. Ang panalo, Ciryl Gane, round 2 via TKO. Si Ciryl Gane na ngayon ang may hawak ng interim heavyweight championship belt. Dumayo naman tayo sa ating main event, Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Nabasag nga po ang undefeated record ni Ilia Topuria matapos siyang matalo kay Justin Gaethje sa round number 4 lamang. Isa sa pinakamalaking upset ng taon ang nangyari sa UFC Freedom 250. Ang dating undefeated at 2-division champion na si Ilia Topuria ay tuluyang bumagsak sa kamay ng isa sa pinakamapanganib na lalaki sa UFC. Walang iba kundi si Justin the Highlight Gaethje. Marami ang pabor kay Topuria bago ang laban, hindi lang dahil hawak niya ang lightweight title, kundi wala pa siyang talo sa kanyang professional MMA career. Para sa maraming fans, si Ilia ang bagong mukha ng UFC at isa sa pinakamahusay na pound for pound fighter sa mundo. Pero kung may isang fighter na hindi mo pwedeng maliitin, yun ay si Justin Gaethje. Ilang beses na siyang itinumba, ilang beses nang sinabing tapos na ang kanyang prime, pero sa bawat pagkakataon bumalik siya at pinatunayan kung bakit isa siya sa pinakamatinding mandirigma sa kasaysayan ng lightweight division. Sa laban na ito, pinakita ni Topuria kung bakit siya naging kampiyon. Maaga pa lang, kontrolado niya ang malaking bahagi ng aksyon at muntik pang matapos si Gaethje sa ilang delikadong sitwasyon. Pero ang problema kay Justin Gaethje, kapag hindi mo siya napatumba, lalo siyang lumalakas habang tumatagal ang laban. Unti-unti ngang nagbago ang momentum, nagsimulang tumama ang mabibigat na suntok ni Gaethje at doon natin nakita ang kanyang trademark na tibay, pressure at walang tigil na pag-atake. Habang lumilipas ang oras, kitang-kita ang pinsalang natatanggap ni Ilia Topuria. At sa huli, hindi na piniyagan ng corner ni Ilia Topuria na magpatuloy pa ang laban dahil sa sobrang damage at pamamaga sa kanyang muka. Opisyal na nanalo si Justin Gaethje via 4th round TKO at siya na ngayon ang bagong undisputed UFC lightweight champion. Isipin nyo yan mga ka-MMA, sa edad na marami nang nagsasabing lampas na siya sa kanyang peak, si Justin Gaethje ay muling umakyat sa tuktok ng lightweight division at nakuha ang pinakamalaking panalo ng kanyang buhay. Hanggang doon na lamang mga kaibigan, I am out.